Hi guys, so welcome back to Tar Page Philippines. So this is Aero po, and the reason naglight po ako ng candle is because today, the 21st of March, is the start ng ating tinatawag na zodiac cycle. So it's like a new year. So happy zodiac new year po sa atin. And alam natin naman, technically may tatlo tayong new year eh. So una yung sa regular new year natin, which is the 1st of January. Yung pangalawa, this is the new year ng sa Chinese. So, nakasunod po siya sa lunar cycle. And yung pangatlo is this one, ang ating zodiac cycle natin. So, I would like to take also this time na mag-apologize kasi ang tagal ko pang hindi nakapag-upload. Pero kung napansin nyo po, the last few days or weeks, nag-start na po ulit ako mag-live reading, which we will start to schedule very soon pa po. So guys, ngayon ang gagawin natin is babasahin natin kung yung mga readings ng bawat zodiac sign. Ano bang ine-expect ng ng 12 zodiac sign for this Aries season? Ano ba yung mga pwedeng, what are the blessings? Ano ba yung um, warnings, opportunities na pwede natin expect in the next 4 weeks. So, since 12, so yung zodiac sign, nagsimula tayo from Aries, Taurus, until papunta po kay Pisces. Now, kung gusto niyo po magdumiretso doon sa inyong reading for your sun, moon at rising, nasa description po sa baba, yung mga timestamps po na pwede niyo pong sundan. You can just click on it and jump to it. So, tandaan po natin na yung magiging readings po natin, they are for guidance purposes. You have your own free will. Gamitin mo ito ng maayos. And currently, I am right now in Puguis, La Trinidad, Benguet. Yes. So guys, another thing din pala, please do also like and subscribe in our sa ating YouTube channel. And paki-share na rin po sa mga kaibigan at family nyo. Kasi baka malay nyo, yung pagpapasahan nyo is kailangan pa yung reading na to. 'Di ba? Ikaw pa yung magiging daan para makatulong sa kanya. So let's start off. Ano bang Aries? Aries is the how. Give a brief background. Aries is the which we call it is the house of personality. Naturally, in general, ang Aries kasi is a natural leader. Trendsetter sila. Sila yung nauuna sa zodiac sign eh. So they are the creators na fire elemental sila. So andoon na they can be very aggressive. They're very passionate. Na kapag may ginusto sila, expect na gagawa sila ng paraan para ma-fulfill yon. Aries, at times, if you say no to them, hahanap ng paraan yan to complete their task. Parang sabihin natin na kailangan niya ng help in a certain matter. Tumanggi ka. Aries will always find a way para makagawa siya ng paraan para matapos niya yung kailangan niyang tapusin. And sabi nga nila, in general, hindi mo na mag-break daw ng promise ang isang Aries. Pwedeng ma-delay, pero gagawa at gagawa ng paraan yan para matupad yung promises niya. Tama ba? Comment your zodiac sign sa baba para alam ko naman kung anong zodiac sign mo. And kung hindi nyo alam kung ano yung sun, moon, and rising sign nyo, at the end of our video, meron po tayong link para dito. Sa video na to, diniscuss ko kung para saan siya, paano malalaman, at ano ba yung purpose nito para mas mag-intindihan mo yung horoscope mo, mas magkaroon ka ng malalim na pagkakaalam tungkol sa iyong sarili. And hingi na ako suggestion sa inyo, ano pa ba yung besides ating weekly horoscopes and monthly readings? Ano pa ba yung kailangan nyo? Comment, just leave a comment para mapag-aralan ko kung paano ako gagawin. Okay? So, Aries, let's start. To my powerful friends, our beautiful Aries. Technically, Moonin Aries kasi ako. Ay, naman gamitin na itong balahibo ng pusa. Ayan. So, we light the candle and giving thanks to Mother H for this brand new year. Okay. So, Aries. So, Aries is from March 21st until April 19. Actually, hindi ko alam kung anong ginagawa ko rin dito. But let's see. Aminado lang naman ako. Aries, ano ma-expect mo? So, this sarili mong season. So, happy
Aries season. Ito yung dalawa. So, ano ba meron? So, I have 3 of Pentacles, 9 of Pentacles, Page of Wands, 6 of Cups, Hierophant. Tapos, yung Sakura card mo, Change, tsaka Fiery. So, let's give a general reading lang muna, or meaning. So, 3 is about communication or expression, Pentacle symbol of the earth, anything physical. 9, it's about higher level of learning and sacrifices. So, Page is the younger female energy. Wands, fire, passions. So, Cups we have here is about water, emotions yan. And here we have yung 6. 6 is number of harmony. Now, last is a Hierophant, which is about spirituality. It's also a leader, to be honest, and associated to with the zodiac sign na Taurus. So, ako sa Sakura card is about change and fiery. Medyo gets ko na siya. Okay, so next natin Aries. Aries kasi ito yung moment na medyo you need to be careful in sharing your plans, sharing your targets in life. Kumbaga, it's a time of being quiet lang muna. Hindi lahat kasi ng bagay kailangan dinidiscuss natin with other people. Ito yung moment na hindi kailangan lahat ipaalam mo sa mga tao. Kumbaga, let's say, na parang militar. Yung sinasabi lang, need to know basis. Kung hindi niya kailangang malaman to, hindi mo sasabihin. There's no reason. So, ito yung pinapala sa'yo during this season. Kasi andun na meron mga it is a time for you for learning eh. With the 9 of Pentacles, actually medyo mas papasok to sa finances mo. For those who are focusing maybe on your career, sa finance nyo, or sa business nyo, or anything involved investments, anything involving sa properties and businesses. Ito yung time for kailangan mong i-review yung mga bagay-bagay. Tama pa ba? Masyado na ba ako magastos? Masyado na ba ako extravagant? Ano ba may mga bagay na kailangan ko i-cut off? Ano yung mga bagay na kahit small things, pwede ko i-cut or bitawan or tanggalin sa sarili ko? Example, kunyari, mahilig kang, let's say, like me, mahilig akong bumili ng mga biskwit. So, yung mga tipong pag may binabasa ako or nag-work, kuha na ko ng biskwit. So, napansin ko, kung bibili ng mga pack, ang gastos. So, I made the point na bumibili ako yung yung mga papasalubong natin pag umita ng province natin, no? Yung mga nakalata. Computing it, sabi ko, nakatipid ako. Mas marami siya technically at nakatipid ako. Yes, malaki yung isang bagsak but it's parang bulk yung binili ko eh. So, mas nakakabawas siya sa akin. So, andun yung point na at that part, kung ko-computing ko, I was saving like 700 to 800. So, on a monthly basis, paano kung dire-diretso ko pa yun? So, I'm saving. So, dun pa lang, meron na ako nakikitang changes in my finances. So, same thing with you, Aries. Ano ba yung mga bagay na kailangan mong i-cut? Yung mga sobrang add to cart, ayan. Kasi, sometimes, of course, andun yung mga point na, deserve ko to. Inabes ko narinig yan, pero kasi yung question deserve mo siya, pero ano ba yung limit ng deserve na to? Hanggang kailan ba? Magkano ba yung limit? Pag umabot, yung deserve mo ba to dapat nasa 2,000 pesos, nasa 1,000? Ano? There are other things that you deserve more. Why settle doon sa maliliit na rewards when you can go for the bigger ones, di ba? Now, with the Page of Wands kasi, andun kasi na this is a time also of you for learning. Siguro kayo lumabas din dito si Hierophant because the universe will be focusing in building your spirituality. Diba? Kumaga, may mga iba sa inyo na actually marami eh. Actually, almost all the signs are going in what they call na parang hiatus, yung tipong nananahimik, nag-isolate. Pero ikaw kasama ka din naman doon. So, it's actually andun is about learning as well and about your spirituality. Now, eto siya. Ang spirituality, hindi puro love and light to ha. Hindi to puro mga rainbows and flowers and unicorns. It's also about darkness. So, because once you enter or you allow yourself to grow in your spirituality, expect mo maraming bubongkalin ng universe sa'yo. Which is, ito yung 6 of Cups.
So again, like I mentioned, 6 is about harmony, cups is about emotions in the heart. Isa-set to balance ka lahat ng mga grudges mo, yung mga pains, yung anger, distrust, all those things that held you back, yung mga pinanghahawakan mo, akala mo part mo yan, it will be released, it will be healed, it will be touch. Kumaga sa sugat, prepare mo na yung sarili mo. Tatanggalin na yung band-aid. And sa pagtanggal ng band-aid, alam nyo na yung kasunod, lilinisin yon, di ba? Masaya kung medyo betadine pa yung gagamitin, pero kung wala, kung alcohol, pak! Ang sakit. So, ano yung pinapaan ng card? Once you venture into spirituality, which actually, doon ka na dadalhin eh. Those things will be addressed. Yun yung mga bagay na aayusin muna. Kumaga sa baso, hindi ka naman pwedeng uminom sa isang baso na madumi, di ba? Linisin muna. Yun yung gagawin sa'yo. How can the Hierophant, yung Pope, yung priest, di ba? Gagamit ba siya ng mga item, sabi natin sa simbahan na hindi nilinis? Of course not. Ganun ka din. Now, in your season right now, we have here, yung Sakura card mo, we have your change and fiery. What does this talk about? Literal change. Hindi ko na kailangan explain. It's a change that will be done sa'yo. And with the card of the fiery, at ina-advise neto, ang change kasi in the old times, kung gusto mong baguhin isang bagay, kunyari sabihin natin, yung putik. Kung gusto mo siyang gawing, imomold mo siya, di ba? Imomold mo para maging vase. And one way para maging solid siya, lulutuin siya. Same thing with you. Lahat ng mga kailangan masunog in your life, it could be ugali mo, paniniwala mo, iniisip mo, mga tao sa paligid mo, material bagay na pinanghahawakan mo, ideology mo, anything na hindi pure, hindi nagsiserve ng purpose mo, expect mo, natanggalin yun. Excess baggage mo kasi yun eh. And once those are removed, parang lobo, ang sarap makalipad. Okay, so let's check naman our next sign, which is Taurus. So Taurus is from April 20 hanggang May 20. Ano nga ba, Taurus? Taurus kasi sa House of Money eh. Ngayong nasa Aries season, ano na-expect mo? Tingnan natin. Tingnan natin, Taurus. May feeling ako meron na nakakapansin ng manika sa likod. Nag-iisip na. Kung mag-alala. Kung sino ka ba. Okay, so we have here is the Ace of Swords. So Ace is about beginnings. Swords is about air. And about our mind. Hangman. So alam ko, associated to the planet Saturn. About lessons and lessons. It's about enlightenment and looking at things from different perspective. Oh, we have here 4 naman, 4 of swords. So, yung 4 is structure, 4 na sulok ng bahay. Swords again. Dami mong swords ha. We have here 8 of swords. So, 8 strength. Last is the iba, Page of Cups. So, water, si Cups. So, emotions in the heart. Page is the younger female energy. And your Sakura cards is the song and time. Kit no story nito pag napanood nyo. Ayun na nga, Taurus. Okay. So, Taurus, ano na bang our Earth Elemental Taurus? Alam mo yung Taurus na ano? Mapapaamin ka this time eh. Papaaminin ka ng universe pa di mo na kaya. Kasi pinipilit nyo. Alam mo yung, I admire naman na ginagawa nyo yung paraan para, kumbaga, pinipilit nyo magawa to, ina-achieve nyo to, meron kayong drive. Pero kasi, Taurus, lahat tayo may limit. Gusto ipalala sa'yo ng cards.
sa kaalaman may limit tayo or yung physical body natin may limit yan. Andoon na na wag ka masyadong, yung sa pala ng card sa'yo, wag ka masyadong magdepende doon sa alam mo lang. Knowledge, yes, kailangan natin ng knowledge ng kaalaman. Kailangan natin yun kasi, di ba, simple things, mga arithmetic, di ba, language, history, kailangan yun. Don't get me wrong, pero hindi mo lang dapat doon i-focus yung sarili mo. Hindi lang dapat doon ikaw nakatingin. Hindi lang dapat yun ang mag-guide sa'yo. Pinapala sa'yo ng hangman, look at the wisdom. Kung ang knowledge, yun yung tutulong sa'yo para alam mo yung gagawin mo, si wisdom, yun yung magtutulong sa'yo paano, kailan, an execution, tamang attitude. Ito yung tinatawag na application. Para sa trabaho lang yan Kahit sino kaya matuto yung process Pero it takes wisdom to implement it properly. Ito yung mga experiences. So, pinapala ng hangman sa'yo, medyo kalma ka. Bigyan mo ng sarili mo ng chance to, kaya nga papasok din yung Four of Swords na rin, structure mo din. Paano mo ibabalance yung knowledge and also yung wisdom. Paano yun? Sundan natin yung sinabi yung acronym na ASK. A-S-K. Ask and you will receive. Seek. You shall find. Knock. A door will be open. Yun nga, yun Nagde-depend ka masyado. Ito na yung unang step. Ask the universe, di ba? Ask God. As simple as that. Actually, kinote ko na nga yung verse sa Bible Ask, seek, knock. Yun yung part na yun Doon ka magsisimula, Taurus. Paano mo babasagin yung dependency mo doon sa sarili mong kaalaman lamang. Now, with the 8 of Swords yan, 8, di ba? Sabi ko nga, strength. Isha-shatter talaga ng universe yung mga alam mo, na feeling mo, this is it, ito yung dapat, ito yung kailangan. Then, ito na yung moment na sabihin sa'yo ni universe, wait lang. Sometimes you need to take some leap of faith. Kumbaga, hindi kalkulado. Basta, pinaramdam sa'yo ng universe na, okay, grab this, talk to this person, pumunta ka dito, bilhin mo to, ibenta mo yan. Yun Yun yung part na yun. And with the Page of Cups, matututo ka ngayon na this Aries season, paano mo simulan pakinggan yung tinatawag ko, I call it as the still small voice. Yung boses na ikaw lang nakakarinig deep inside of you. Yun yung parang, ito yung guidance sa akin. Ito yung magandang mga tanong sa mo. Ito yung impression sa akin. Ito yung word sa akin. Ito yung, gulo pala ng skwelyo ko. Ito yung, ito yung mga papasok ito yung mga angel numbers. Ito pala yung yung nakita ko na, o yung mga, ito ba yung mga, meron pa yung, nakaranas ako yung mga songs na parang nagisik ako ng answer. Kailangan ko ng, paano ba gagawin ko dito? Then, minsan bilang may mapasok sa which is papasok ako dito sa Sakura card. Papasok yung song sa utak ko. Or maririnig ko bigla yung song out of the blue, sa kaya sa kapitbahay or sa sasakyan. Parang, yung song ni lyrics, that's the answer na, yun yung kailangan kong sagot. And sometimes, kaya hindi mo rin marinig. Because, sabi nga nung last card mo, which is time, masyado maliwanag. Which is time, pinapala ng card na to na, literal, give time to listen. May hindi ko alam kung saan yun, sabi sa passage na yun sa Bible. I think sa Old Testament yun Sabi doon, be still and know that I am God. Siguro kung gagawin ko siyang Tagalog na medyo version ko, yung pasmado ako magsalita. Manahimik ka, maghintay ka dyan, makukuha mo yung sagot. Isang bagay yung tuturo sa'yo ng universe ngayon is not just about wisdom, Taurus. Turuan ka rin yan ng patience. Sabi nila, patience is a virtue. Actually, hindi na Isa na siyang skill. Isa na siyang kailangan na matutunan. Requirements na siya. Isang bagay na tututukan sa'yo ng universe. Dahil pag ito,
naintindihan mo, alam mong when to wait, matututo ka rin when to attack. Kumbaga parang sa ano lang sa chess, kinukuha mo yung timing. So, check natin. Next is si Gemini. So, Gemini is from May 21st hanggang June 20. So, to my good friends, so may Sun, Moon at Rising na Gemini. Let's see. Ano ba zodiac sign mo? Sun, Moon at Rising. Pa-check naman. Ano tayo? Zodiac check. Paki-comment naman sa baba. Kamusta naman ang aking mga Gemini friends? Okay. Okay, Gemini meron tayo. We have dito itong Six of Cups. Queen of Cups. Nine of Pentacles. Eight of Wands. Tapos, Six of Swords. Ang Sakura card mo, Storm. Masyado maliwanag. Tsaka, Shield. Okay, so Gemini, ayun nga, 6, Harmony, Cups, Water, Emotions, Queen, and older female energy. So, meron din tayo ditong 9, which is about higher learning and sacrifices. So, Pentacles, Earth, mga physical. Wands, Fire, passions, energies. 8, Strength and Power. 6 of Swords, so 6, Harmony, Swords, Mind, and about the air, so mind and intellect. Yeah. Okay, so what do we see, Gemini? Gemini, ito yung season of healing mo. Huwag kang magtaka na may mga taong ibabalik sa'yo para hindi, kasi ano yung sabi nila? May nagsabi sa akin kailangan natin magpatawad. Nagpapatawad tayo hindi dahil para sa kanila. Nagpapatawad tayo para sa sarili natin. Kasi nire-release natin yung sarili natin doon sa pagkaka-bound sa kanila because nung sama ng loob na binigay sa atin, yung galit, yung abandonment issues na pinaramdam sa atin, yung mga tipong trust issues, ayan, kung ano mga issues yan, ibabalik sila eh. May iba sa kanila mag-explain sa inyo. There will be some na manghihingi ng apology, ng sorry. Patawarin mo. Gawin mo yon hindi lang dahil deserve nila. Yes, may mga iba na they may not deserve it. Pero deserve mo kasi ng inner peace. Yun yung gustong gawin sa yung Aries during this Aries season ng universe. Alam mo, with the Queen of Cups, andun kasi na, paano ko sabihin? There's no room for you for anger for hurt. Let go mo, Gemini. Kasi, nag-start ka ulit Binibigyan ka na ng reset. Binigyan ka na ng reset ng universe, karamihan sa inyo in the last few weeks. Itong mga huling unang 2 buwan or 3 buwan. Binigyan ka na ng chance para makahinga It's time that you let them go. Sabi ng Queen of Cups. Gusto ko yung napagod sinabi na life is too short to get mad. Maiksi ang buhay masyado para doon tayo gumugol. And you know what? Share ko na rin sa'yo with the 9 of Pentacles. Minsan kasi yung pinakamasayang, yung masisisi, or karamihan sa inyo, hindi ko kayo masisisi na gusto nyo gumante. Pero yung best way ng pagganti, hindi yung saktan mo yung kalaban mo Ayun na nakit sa'yo. Best way is ipakita mo na mas gumanda ang buhay mo, naging mas masaya ka nung nawala sila. Kumbaga, make
yourself the best version sa pamukha mo. Na, ito na, parang sa'yo mo, Gemini, ito na ako. Yung, ako yung sinayang mo, parang gano'n. Ito ako, I'm better, I'm stronger. Naging mas masaya ako na nawala ka. It's a sacrifice kasi minsan karamihan sa inyo, pinanghahawakan natin yung gadget na yun eh. Parang feeling natin, yun yung part yun natin. Pero actually, hindi. It's a toxic part of us. Parang ano siya eh, parang cancer sa katawan. Na parte natin siya, yes, pero hindi siya dapat nandoon. Dahil hindi siya healthy para sa'yo. Now with the 8 of Wands, well, may moment of ano ka din eh, moment to stop. Kasi ang gusto ng pinapala sa'yo ng universe dito sa 8 of Wands na sa sobrang dami mong ginagawa before, sobrang dami mong tina-target, gusto mong ma-accomplish, masimulan, matuloy, nalimutan mo na yung isang napaka-importanting tao sa buhay mo. Ikaw, yung sarili mo. Kasi no one can love you better except you. Ikaw yung may alam kung ano yung kailangan mo, paano mo kailangan, kailan mo kailangan. Medyo sabihin natin parang ano na eh, paulit-ulit na, self-love. Pero magawin natin yung term, from self-love, nun tayo sa self-care. Girl, wala naman siguro, Gemini, wala naman siguro masama na minsan, i-treat mo na may sarili mo, magpa-manicure ka, or mag-foot spa, kung may konting extra, or alam mo, simple lang lumabas ka, kumain ka ng gusto mong food. Kunyari ako, minsan gusto ko kumain lang ng lugaw, kasi, well, I mean, parang comfort foods ako lang. Ano masama dun? May responsibilidad ka din sa sarili mo. Asikasuhin mo ang sarili mo. Now, with the 6 of Swords, kasi Gemini kasi is house of communication eh. Huwag kang halong taranta na andoon yung punto na, ay naku, ito yung kailangan ko. Tapos, pag may nakita ka mali, tut. May kasabihan nga tayo, di ba, yung sa internet, think before you click. Ito din ganun, think before you speak. Hindi dahil okay lang sa'yo, it will be okay for the other people. We need to also sometimes consider yung purpose mo. Yes, yung purpose mo is maayos, yung dahilan mo is maganda, pero yung pamamaraan minsan hindi. Di ba parang, kunyari sa bata, pinabon mo ng gamot, yung iba kasi pinasaktan na palo, hinahawakan dito, inumin mo, ganun. Maganda yung gamot para sa kanya, pero yung pamamaraan is traumatizing. May mga paraan naman eh. Yung ginagawa sa akin, yung gamot nga by Jessic, hindi yung paid advertisement to. Didikdik kasi halo dun sa juice. Di nainom ng bata. Oh. May mga ibang ways. Kung meron kayo gusto i-correct, find other ways to say it. Mag-iisip ka ng ibang salita na mainam para doon. Now, sa Sakura cards mo is the Storm and the Shield. Don't protect those people na gumawa ng sariling problema sa tatakbo sa'yo kasi hinahabol sila nung effect ng ginawa nila. Huwag ganun, kapatid. Kasi kailangan nilang harapin yung consequences nun. Kailangan nilang harapin na ito yung maling ginawa nila. So, kailangan nilang bigyan yon ng kailangan nilang harapin kung ano man yung mga pagkakamaling ginawa. Yes, pwede tayong umalalay, pero para tulungan, para mailigtas sila sa ginawa nila na mali, ay ma'am, huwag ganun. Face the consequences. Kasi kung sasaluhin mo sila palagi, di ulit na lang sila kasi magkakaroon sila ng thinking. Diyan naman si Gemini eh. Pag nagkamali ako, sasaluhin niya ako. Diyan naman si Gemini, may taga-ayos ang problema ko. Diba? Masakit minsan tumiis ng ibang tao. Pero in every storm, the storm
helps us to be stronger eh. Doon natin nakikita, ano pa ba, sa bahay may bagyo, doon natin nakikita, ay, dito sa part ng bahay na to may tumutulo. So, after the storm, alam mo na paano mapaprotektahan yun. Sabi ng shield, after the storm, alam mo na kung ano yung mga kailangan mong ayusin. O ito yung safe spot. Or ito yung mga kailangang bigyang pansin next time kasi nasira itong mga to. Huwag mo siyang takasan yung storm din sa life mo. Harapin mo. And then learn from it. Tanda mo, Gemini, ang buhay natin is a continuous learning. Kasi kung hindi ka natututo or sabi mo alam mo ng lahat, that's a time na wala ka talagang alam. Okay, so next natin will be si Cancer. So, Cancer is from June 21 to July 22. Sakit sa lalamunan. Nag-ice cream kasi kami, Diyos ko. Alamig na nga dito sa Trinidad, nag-ice cream pa ako, si bakla. Masarap kasi. Ay, alam niyo, bihira ka na lang makahanap talaga ng homemade. Literal na, may mga chunks na. Sige, ingkitin ko kayo. Chunks ng strawberry. Pag ano mo, may mga mangga. Bihira na kasi. Tapos, hindi tinipid. Just, tapos araw-araw. Pag nawalan talaga ako ng boses, alam nyo na. Kaya binabawi ko ng more tubig, more fun. Kasi kung hindi, ay nako, sore throat tayo. So, hindi na ganun kalamig dito eh. Okay, Cancer. Machika ako masyado. Ano na? So, meron tayong Knight of Swords. So, Knight is about younger male energy. Swords, Pentacles pala. Pentacles about earth, physical. Cancer, meron tayo itong King of Wands. So, older male energy. That's fire. Passion. So, we have your 10 of Swords. End of the cycle. Si number 10, Swords about mind and intellect. Meron din tayong 8 of Cups. So, 8 is power, cups, emotions in the heart. And last is the 3 of Cups, expressions and emotions. Sakura card mo is power and shadow. Ay, naki. Gets ko na eh. Okay, Cancer. Sun muna tracing. Pero I think hindi naman to para sa lahat, but most, there will be a little group neto. Uso magbayad ng utang. This one thing. Sabi ng Knight of Pentacles. Kasi, alam mo yung tipo, kahit mga simple things, kasi doon ako natutunan ako yung mga tipo, kahit 5 piso, I see to it, babalik ko yun. Kasi, pinaghirapan pa rin niya yun eh. I will insist, pag sinabi kong hiram yun. Hindi yun libre. Unless sinabi ko papalibre talaga, papalibre ko yun, talagang, yun, given. Pero yung peram ka ako ng, magkaiba kasi yung peram sa pahingi. Kasi andun yun, ba't na ikot sa pera? Pwedeng hindi lang sa pera to eh. Pwedeng it's promises that nabinitawan mo. Kasi, Cancer, you're ang house of family. Ang tawag sa inyo. So, andoon na kapag alam mo yun, parang it will defeat the purpose na bakit hindi mo ginagawa to or hindi mo binigay sa hopes and family pala, Cancer. So, hindi mo binigay yung kailangan mong ibalik. Then, there will be a problem in that case. Kasi, ang labas, may sinungaling ka. Ang labas nun, hindi ka totoo sa sinasabi mo. Ang labas nun, nilinlang mo yung tao. So, nung papasok si King of Wands, alam mo yung tipong, ang dami kasi sa inyo sa House of Cancer, pinipilit nyo na on your own eh. Yung isa pang bagay na pinapata ng card na to, pinipilit nyong i-pattern yung mga tao sa paligid nyo, sa inyo. Walang masama na nag-share tayo dito na best practice or life wisdom, mga life hacks, ganyan. Pero kasi hindi naman yun one size fits all, di ba? Kaya nga magkakaiba tayo ng mga interests. Magkakaiba tayo ng ugali, pananaw. Yung pangit sa kanya ay pwedeng maganda sa akin. Sample ako.
I love condiments sa pagkain, pero takot ako sa manghang kasi nahihirapan ako, parang nagka-clog yung lalamunan ko. Puwedeng andun yung point na extrovert ako, I like to mingle with people. Pero ikaw hindi pala, medyo gusto mo mag-isa lang, ayaw makipag-communicate masyado. So, walang masamang i-share, pero 'wag mong pilitin, 'wag mong expect na gagawin agad nila yon. Andun yung point na puwedeng nag-a-adapt sila, they will adapt, however, hindi ibig sabihin nun magiging duplicate sila. With the Ten of Swords, expect mo this holiday season babasagin yung mga mindset mong ganun. Andun yung point kasi na, syempre, di ba? Cancer, crab. Andoon na feeling nyo you can be alone, kaya nyo mapag-isa. Dude, no man is an island talaga. Hahanap at hahanap ka ng mga tao around you. Pero ito kasi na ang dami mong gustong i-regain na mga old relationships, old connection. Pero hindi doon lahat mag-build mo na eh. Yung iba doon, kailangan mo ng closure. Kasi in-overthink mo yung iba. Now, with the Eight of Cups, well, I see here sa card na to, siguro babalik tayo dito, na you had those disappointments na akala mo papakinggan ka, maniniwala sa'yo, pero kasi ito yung point doon, Cancer, again, magkakaiba nga tayo. Hindi yung disappointment eh. Nagawa mo na yung part mo out of your concern na i-share tong bagay na to sa taong to or ituro to, okay na yun. Kumbaga sa pagtanim ng buto, naitanim mo na eh. Let the universe be the one to cultivate it. Yung universe ang magpalago. Hindi mo lang pipilitin yung buto, di ba? Na, oy, maglabas ka na ng ugat o mag-sprout ka na ng dahon. Ay, good luck talaga. May natural process kasi, kapatid. And with the Three of Cups, alam mo yung tipong ano din eh, minsan kailangan mo i-keep yung mga bagay sa sarili mo. Yung mga outbursts mo. Kasi nga, hard shell ka eh. Tapos syempre, pag na-break yung protection mo, na-touch yung inner self mo, ang dami mong mga inner issues kaya nagsa-surface. Huwag mo i-vent out sa ibang tao. Kasi tong time na to, may Sakura card mo, Power and Shadow. Mag-expect ka ng mga mabibigat na blow mula sa universe. Ika-crack yung shell mo. Kasi kailangan matouch yung inner core mo eh. Andun yung point kasi na masyado mong sinanay yung sarili mo, Cancer, na, hindi, kaya ko to, okay lang ako. Ay, hindi tayo sure dyan. Andoon kasi yung part na pag binasag ka ng universe, expect mo, papasok kasi tatawag natin shadow work. Ang spirituality, hindi lang to about love and light, ha? Ang spirituality is also about the shadow and darkness. Ang dami sa inyo within this house of Cancer. Itatap kayo for spirituality. Bibigyan kayo ng chance na mag-start ng i-cultivate yung spirituality. Ayoko nun, ganyan. Dude, hindi mo tatakasan. Diba sabi sa psychology, gawa tayo sa body, soul, spirit. Kahit ang gawin mo, parte mo yan. Sabi din sa Bible, you are spirit, soul, and body. Ano yung sabi mong hindi ka ayaw mo? Parte mo yan. Wala kang magagawa. Kung masyado ka naging conscious sa physical body mo, sa emotions and mind mo, ay good, ito naman, conscious sa mga universe naman sa iyong spirituality. There are two things na pwede mo lang gawin. Una, resist. Para kang lumaban sa tsunami. Yung sabi ko sa'yo, bugbog. Abugbog Cancer. Or, instead of resisting, ride the wave. Mahirap sa una kasi inaaral mo eh. Pero, as you ride the wave, you will enjoy the trip. Gets mo? Meron iba na sayap ng wave, ayun, gumagulong-gulong, patumbling-tumbling, humahampas kung saan-saan. Ikaw, pag pinili mo yung ride, surf's up. Surfing ang peg mo doon. Ewan ko lang kung hindi ka pa mag-enjoy sa pagsasurf, di ba?
So, tingnan natin next natin. Our friends in the house of Leo. So, Leo is from July 23 hanggang August 22. Ano nga bang meron sa'yo, Leo? Ayan. So, Leo is also a fire sign. Kahan natin. Baka malimutan ko. Ayan. So, pa-comment naman. So, for your sun, moon, at rising. Kung hindi mo alam, just wait na lang sa dulo ng video. May link tayo doon. Tingnan natin. Diba? May nagpa-parking. Sana hindi naririnig. Kasi Diyos ko. Okay, so Leo, meron tayo una dito is the Eight of Cups. So, power. And then emotion, si Cups. Knight of Cups. Younger male energy. Meron tayong totoo, puro ka Cups. Three of Cups. So, tungkol siya sa emotions and the heart. So, we have Three of Pentacles. So, yung three nga pala is about passion. Ay, communication, expression. Pentacles to, symbol ng earth. Lahat ng physical. Last natin sa card mo is yung Page of Pentacles, the younger female energy. And your Sakura cards are Dash and Dream. Ano na, Leo? Ayun, ramdam mo na ba, Leo, na yung emotions mo, medyo doon ka natatouch ka na universe? Ano kasi actually, connected siya sa physical body mo eh. So, possible, nakikita ko sa cards na to with the Eight of Cups, may iba sa inyo na ramdam nyo na parang physically na-drain kayo. Physically parang out of focus kayo. Parang, andun pa rin na nagagawa nyo yung mga task nyo. Nagagawa nyo yung mga kailangan nyo gawin. Pero may moments sa parang lutang kayo. O may moments sa parang, feel ko ayoko nito. Feel ko ay hindi to pwede. Feeling ko wag ganito. Listen to it. It's the universe telling you. Yes, fire elemental ka. And Leo is all, just like yung kapatid mo na si Aries sa fire sign, you're natural leaders. Parang titignan mo, Leo, lion. Ano ba lion? Diba? Sila yung leader ng pack. Pero at the end of the day, palaking pusa din kayo. You still have those, andun yung pa rin yung part na naglulong kayo ng companionship, ng yung lambing. Kaya 'di ba, pag tinignan mo yung mga pusa, actually ang mga pusa ay maliliit na mga leon 'yan. Na andun silang palambing pa rin sila. So, expect mo na talagang medyo itatouch ng universe this Aries season yung emotions mo. Sisilipin yun kasi with the Knight of Cups pay. Andoon na medyo itatouch ka niya. Tapos may mga iti-trigger na emotions sa'yo. So, parang may mga iba sa inyo bilang feeling lonely, sad girl, sad boy. Pangit naman term ko eh. May ibang parang feeling victim. May iba parang biglang simple na mga bagay pero andyan na parang maiiyak sila or iba yung impact sa kanila. That's normal. Kasi kailangan mo din maramdaman yung emotions. Andun nga actually here with the Three of Cups. Gusto ipasa ng universe na dapat matuto ka din magsalita. Matuto ka din na mag-express nung nararamdaman mo. Matuto ka manghingi ng tulong. Yung gusto sabihin ng card sa'yo. Alam mo yung parang, this is a moment kasi na kailangan mo maging weak. Kailangan mo maging mahina. Naging mahina ka hindi dahil wala lang. Magiging weak ka kasi ito yung other side mo. Hindi mo pwedeng ikaila na may mga parte mo na mahina. Hindi mo pwedeng ikaila na may parte mo na nanlalambot. Ito yung moment na actually maganda nga itong gagawin mo eh. With the Page of Pentacles and Three of Cups. Three of Pentacles na dito. Once na pinakita mo yung weak side mo, nakikita mo yung mga tao na willing tumakbo to help you. Once you show how low you are, naging honest ka, may kita mo yung mga tao na may gratitude. Ay, wait lang, kawawa naman si Leo. Nung time kasi na ako'y nangangailangan, andyan siya. May kita mo
magkakaroon ka ngayon ng filtering system this Aries season. May filter mo kung sino yung mga tao na concern sa'yo at yung mga tao na nandyan lang kasi merong mahihita sa'yo. And you will be surprised pag nalaman mo kung sino yung mga yun. Magugulat ka na parang may mga hindi mo ina-expect na, ay, may iba kasi hindi man sila makatulong sa better ng monetary. Pero andoon yung support, moral support. Andyan sila physically para tulungan ka. Andyan sila para bigyang daan yung or mag-abot ng kamay sa'yo. Yun yung mga taong worth keeping. Yun yung mga tao na kailangang bigyan mo ng puwang sa buhay mo. Sila yung mga tao na kailangan nandyan. Nasabi ko nga, nabanggit ko, yung physical. Kasi, na-affected. Kasi andun yung point na, minsan sobrang lakas ng emotions mo. Sobrang lakas ng trigger ng emotions sa ginagawa ng universe sa'yo. Yung katawan mo, hindi makasabay. Now we have here is the dash and the dream. The two Sakura cards mo. Andun kasi na, with the card of the dash, andun na, alam ko na, kung tama yung naalala ko, natalo to ni Sakura gamit yung loop card. Kasi yung loop yung paulit-ulit, repetitive. Well, ato na kasi yung point na sometimes you need to stop para ma-enjoy mo yung life mo. Kasi ando na yung daming titrigger na emotions. Kaya siya tinrigger para sa'yo, para makita mo that life is also about enjoyment. Na ang buhay kailangan mo din ginugugol. Kasama ng mga taong importante sa'yo, mga taong una nagmahal sa'yo, mga taong una nagbigay importansya sa'yo, mga tao na sumuporta para maabot mo kung nasan ka ngayon. Rebuild mo yon. Sabi ng card of the dash, go back. Because, sabi ng card of the dream, ikaw naman ngayon magfo-fulfill ng promises, yung dreams nila. And as you fulfill their dreams, nagtatanim ka eh. Nagtatanim ka sa magandang lupa. At yung universe ang bahala magbabalik. Gusto ko sinabi sa Luke, kung tama ako, Luke chapter 8:22 yata yun. Sabi doon, give and it shall come back to you. Good measure, press down, check and running. Basta pag binasa mo yung buong verse na yun, dalawang verse yata yun, ang sinabi na doon, magbigay ka. Pero yung ginamit niyang mga words kasunod doon, 7 beses ang binabalik sa'yo. Time for to replant. Time also to heal your emotions. Wala masama doon. Deserve mo naman yon. So you can have a brand new start. Okay, next natin, our good friends na Virgo. Virgo is from August 23 to September 22. Alam mo, hindi ako makatingin ng diretso sa camera kasi liwanag. Kasi actually, kaya din ako nakatingin ng ganyan. Kasi na-admire ko yung mga bundok. Minsan nga, yun yung gawin ko sa mga ibang videos natin. Introduction, yung paligid dito, kung anong itsura. Kasi personally, kung papapiliin ako, bundok or dagat, mas gusto ko sa bundok. May hindi ako sa dagat. I love to travel. So, mayon. Pero mas prefer ko bundok talaga. Iba yung connection ko. Kaya dito ako sa Trinidad na eh. So, ayan. So, guys, this is for mga tao na merong Sun, Moon, at Rising na Virgo. Kung hindi nyo alam yung Sun, Moon, at Rising nyo, at the end of the video, meron tayo dyan. So, your cards, Virgo, are the 3 of Pentacles. So, 3, communication, expression, Pentacles, physical. Anything physical. 10 of Wands. So, and 10, end of the cycle, Wands, passions and energies. Page of Swords. So, Page is younger female energy. Swords, air, mind. 4 of Cups. So, 4, structure, Cups, water, anything emotional or heart. And the Queen of Cups. So, Queen, older female energy. So, we have your Sakura as sleep and return. Ano na, Virgo? So, Virgo,
natin sisimulan dito. So, since Aries season ngayon, alam mo yung expect mo naman na ita-target sa'yo ng universe dito is your finances. So, it could be finances, investments, your work, business, and or pwedeng properties, anything na related sa finances mo. Anything na tungkol sa kaperahan. Andun kasi na ano eh. Alam mo yun, kasi house of service kayo. Yun yung ano tawag sa inyo. Siguro we can safe naman to assume na when you say house of service is andoon na ano kayo, sabihin natin na one of your love language is doing things. Gumagawa kayo ng mga bagay para sa ibang tao. And wala masama dun. Kasi andoon yung point na yun yung ganun kayo mag-express ng emotions nyo towards other people. So, wala tayong nakikitang mali doon. But, eto na tayo, may but tayo. Andun kasi na pinapala din sa'yo ng card na be a little bit careful doon sa kung kanino mo ine-express yung love mo, yung sarili mo. Kasi medyo, andun tayo sa part na na with the 10 of Wands, ang dami mong kailangang asikasuhin responsibilities. Know your priorities, ha? Kasi minsan parang kang, alam mo yun, panagsiga ka, kung titignan mo yung picture neto, so parang bonfire. Kapag nasobrahan naman ang lagay ng lagay doon, ay ma'am, baka mamaya naman mamamatay yung apoy kasi nakulob na. So same thing with you. Hindi dahil madami ka nagagawa, okay na siya. Meaning na andoon na ay dahil ko accomplishment. But always, alam mo yun, start to focus on the things that matters first. Yung mga importanteng bagay. Kumbaga, okay, unahin ko to yung priority ko, ganyan-ganyan. Walang masama na gusto maka-accomplish na maraming bagay sa isang araw. I get that. Marami kang gustong gawin. Pero kasi, know your priorities. Alamin mo din naman kung ano yung mga bagay na parang kailangan mong bigyang pansin. Ano yung dapat mong unahin? Kasi kapag naman humingi ng pahinga ang katawan mo, bigay mo naman. Alam mo yung tipong, sabi nga nila, Virgo daw is isa sa mga overthinkers na zodiac sign. Alam mo yung i-divert mo yung pagiging yung overthinker mo. Kasi dito kasi na you're overthinking a lot of things with regards to sa mga anong gagawin mo next, paano yung ulam mamaya, sino maglalaba bukas, madaming plantsahin. Sabi sa akin nun sa work ko nun, you don't work hard, work smart. Hanap ka ng paraan para maging maganda yung ano mo, yung hindi ka nahihirapan. There will always be a way to make things better for you. Kasi andoon na kung hindi, good luck talaga. Papahirapan mo yung sarili mo, gawa ng ganito, ending, ikaw yung mahihirapan. Kasi pagod ka. Pero, kamusta naman yung mga na-accomplish mo? You have limited. Diba? So, instead of you thinking of ano yung next mong gagawin, you need to work smart. Paano work smart? May mga example. Example, ano ba yung work smart? One of them is multitasking. Nagsaing ka. So, habang nagsasaing ka, hinuhugasan mo yung pinggan. Kumbaga, andun yung punto na may mga iba kang ginagawa on top na ibang ginagawa mo. Or, andoon na sabihin natin na magluluto ka. So, habang wala nagpabili ka ng rekado, pine-prepare mo na yung mga kailangan mo. Diba? So, andun yung point na sometimes multitasking is needed. So, it's also a good time na bigyan mo naman ng chance sa sarili mo na na maayos yung mga bagay-bagay na yun. So, going here with Virgo. Going here, Virgo, with the Four of Cups. Andun din kasi na you need to also structure emotions, pinapala sa'yo ng universe. Kasi, paano ba to put into right words? Kasi may King of Cups tayo dito the King of Cups. So,
ito yung pinapaalala ng universe na paano ko ba i-put the right words? Kasi when it comes to symbolism neto, ang symbol kasi ng water, inverted triangle siya. So, it symbolizes unlimited. Kumbaga, ang emotions kasi sobrang lalim niya sa hindi, kumbaga, andun yung punto na you cannot phantom it eh. Sobrang lalim. Di ba yung pag may naalala ko tuloy yung munti kayo masunugan nung sa San Juan nung younger pa ako. Andun yung punto na nabuhat nun, hindi ko na paano nagawa ng lola ko, nabuhat yung ref namin. O ending, nung tapos na, at hindi na tuloy yung sunog, o ending, hindi mabuhat pabalik. Yung atiyatag na adrenaline rush. So, andun yung punto that your emotions are very, paano namin put the right words? It's very strong. So, unlimited yung emotions natin. So, Virgo, this is the time that you try to go deep into your emotions. Ito na yung moment, this Aries season, na tuturuan ka niya na paano mo kontrolin. Now, paano mo gagawin nga yung mag-control ng emotions? Simple lang. We have here is the card of the sleep and also the return. Literal, pahinga, Virgo. Kasi for the isip ka, alam mo yun nga, babalik tayo doon sa isang card mo, 10 of wands, 10 of wands. For the isip, for the plan, for the overthink, yun yung pinaka magandang description sa iyo eh. So, nakakainis ka sa overthink mo eh. Pero actually, most of the time, tama yung in-overthink mo eh. Anyway, so, ando na you need to also give yourself the chance to rest, the chance naman na magkaroon ka ng moment na to relax. And how do you do that? Give yourself the time para magkaroon ka naman ng moment para sa sarili mo. That's why we have here the card of the return. So, the card of the return, pinapaalala sa'yo, sometimes you need to go back to sa mga, gusto ko yun eh, going back to the simple happiness. Balikan mo yung mga bagay, mga simpleng bagay na nagpapasaya sa'yo, mga bagay na nagbigay sa'yo ng ngiti, bumuo ng araw mo. Ano ba yun? Sample, yung umupo ka sa which is ginagawa to ng tita ko. Shout out to Tita Amor. Napanood mo na to. Yun, trip naming gawin. Isa sa mga simple happiness niya is umupo sa may bintana, nakatingin sa malayo habang nagkakape. So, yun yung mga bagay na kailangan mong balikan. Yung mga nagre-relax sa'yo. Isa kanya kasi Sun in Virgo siya. Isa sa mga nagpaparelax sa kanya, yun, kasi sa Pangasinan nga siya, andoon na nagsistay siya sa may tabing dagat, watching the sunset. It's time that you give sa sarili mo yun, Virgo. It's time na magkaroon ka ng moment for that, for yourself. Because kung hindi, good luck talaga. Good luck talaga sa stress na dadali mo pa sa sarili mo. Okay, so next natin, our good friends who are in the house of Libra. So this is for your Sun, Moon at Rising Libra. So Libra is from September 23 to October 22. So again, kung hindi nyo alam kung ano yung Sun, Moon at Rising nyo, paki-check po sa dulo ng video. We have a link or meron tayo doon na video directing you to tuturo ko doon or sinishare ko ano ba yung Sun, Moon, ano yung Sun, Moon at Rising, paano malalaman, para saan ba siya. So, magkakaroon ka ng deeper idea. Kasi ang alam lang natin, ako, pinanganak ako sa gantong date, ganito zodiac sign ko. Ay, kulang talaga yun. kung alam, yung Sun, Moon at Rising, yung pala pag nalaman mo, medyo mas lalalim na yung alam mo. Pero, malawak kasi yun eh. So, try mo talaga. So, tingnan natin, Libra, ha? So, ano bang cards mo? So, Libra, what we have here, una is the Five of Pentacles. So, 5, number siya ng, wala utak kong bigla. Ayun, number of action and movement. So, Pentacles, Earth, anything physical. So, we have here is the Eight of Wands. So, power, and then fire, passions, energies. Babato. Eight of Cups. So, about emotions in the heart kasi water.
And we have here is the card of the devil. Associated to kay zodiac sign na Capricorn. Now, the devil's about, sabi nga natin, devil yun, temptation, evil. No, actually, hindi. It's also about, it's about indulgement, about vanity. Yan. And we also have here the card of the judgment. Kung tama inaalala ko, associated to kay planet Jupiter, which is the planet of luck. Good job. And judgment is about ano yung nawala before, ibabalik siya, or mandyan, tatanggalin. And now, your Sakura card, Libra, is rain and the honey. Ano nga expect natin, Libra, this season ng Aries? Alam mo, sana mali talaga ako. With the Five of Pentacles, alam mo yung tipong medyo palabas, mostly palabas yung money mo during this time. Kasi, although Libra, you try to balance things, pero andun kasi na this card is reminding o nagpapaalala na hindi dahil inimbak mo siya doon, okay na yun. Hindi naman to buto ng halaman na pwede mo itanim tapos tutubo na wala, 'di ba? Poof, it became a tree. No, para mamunga at pwede mong pitasin yung pera. No. This is a moment actually with the eight of wands. Pinapala sa ito na it's time for you to make the money work for you. Ito yung moment na pinapala sa'yo ng cards na. Kasi, alam mo yun yung, siguro sa naging problem mo yun kasi, Libra, you're also, kumaga, technically, tinatawag kayong house of marriage. So, it's a house of commitments. So, andun kasi na, ang tagal nyo minsan kasi mag-decide. And this is a moment na medyo, in a way, magiging helpful to sa'yo, yung trade mo to. Kasi, ang tagal nyo mag-deliberate deliberate yung proper word. Ang tagal nyo nag-iisip kayo, anong plano ko, anong next ko, or this and that. So, ito yung point na, ifo-focus ka ngayon, Libra, doon sa finances mo. How to, paano mo ma-harness, paano mo mas mapapalago, paano mo mas mapapadami, sana all, mapapadami yung pera mo. Which is a very good thing kasi andoon na, yun yung trade na hinahanap nyo ngayon kasi parang masyado kayo, siguro, basahin nyo, masyado naging mabait. Ayun. Mga hindi na bayaran ng utang. Diba? Now, with the card of the devil kasi, ko-connect natin siya dito kay 8 of cups. Andun kasi na pinapala ng card, nung dalawang card na to na may put into right words na medyo mabait ako sa'yo. Medyo maging selfish ka din. Siguro yung gusto ko yung term na na-coil up ko para doon, the good selfish. When you say the good selfish kasi, ang pala ng card na to, may responsibility ka sa sarili mo. Naghanap ka ng investment kung sa malagay, di ba, to make it grow. It's time na mag-invest ka sa sarili mo. Iro pa paano yun sa sarili ko? Like this. What are the investments na pwede mabigay sa sarili mo besides the physical things? Learnings. Andoon na, of course, you invest yourself to be presentable, na maging maayos sa panamit mo, bagong haircut, bagong malinis ang kuko, maayos ang damit. You are investing in yourself and that you can use that to invest in building new connections. And those new connections can help you in expanding your finances. Kasi, one thing about this Aries season, Libra, is andoon na expect mo kasi may mga taong magre-reconnect sa'yo. And most of those who will be reconnecting, karamihan sa mga magta-try na mag-reach out sa'yo, a lot of them will be asking for your advices. A lot of them, hindi naman puro jowa, wag naman mababaw yung ating utak in terms of may mga bumabalik. Siguro possible may iba na mga previous lovers nyo or mga totga nyo. Pero kasi most of this, what I'm seeing here kasi, most of them, it's about finances Although, andun na matagal ka mag-decide, kumbaga, inaalam mo kasi tingnan mo yung bawat aspects ng sitwasyon.
Pero kasi, kaya nga lang gusto sa'yo manghingi ng advice eh. Kasi pinapakita mo lahat at inaalam mo yung mga different facets. Inaalam mo yung mga anggulo. Kumbaga, kung aatake ako sa angle A, ilan ang percent of probability of winning? 20. Pag angle B, I have 50% chance of winning. Tapos so pag upper part, so angle C. Ganun eh. Nalilay down mo sa amin. But, medyo may konting pahapiaw din si Sakura card sa'yo. So, we have here is the rain and the honey. When it rains, sabi nga, it pours. Pag umulan, sa lahat yan, across the land, uulan yan. Uulan yan sa mabuti at masamang mga tao. So, this is a message of the cards para sa'yo, ng Sakura cards. It's time naman na bigyan mo ng chance yourself to accept at magtampisaw sa pagpapalang ibibigay sa'yo. Actually, nire-resound niya lang yung unang card eh. It's time that you invest sa sarili mo. Kaya may card of the honey. Ito yung center mo eh. Andito ka eh. This is yung pinaka-balance mo. May nakita nga ako doon na symbol ng Libra. Natuwa ako. Di ba, dalawang balance. Sa gitna, nakita ko doon is meron siyang heart sa gitna. Tapos sa taas doon is may parang crown symbolizing yung mind and the heart, of course, emotions. Sa lahat ng zodiac sign, ikaw yung balancer namin, di ba? It's time for you to also focus on your core. Mahirap mag-balance kapag hindi ka centered. So it's time, Libra, na you go ahead and balance yourself by investing naman sa sarili mo. Okay? Okay, so next natin is mga friends natin for Scorpio. So Scorpio, yan, sun and rising ko. Actually, stellium ako ng, nalaglag. Stellium ako ng Scorpio. Venus ko tsaka Jupiter, Scorpio, which is as a first house, which is Aries. So, Scorpio is from October 23 hanggang November 21. So, ano bang meron Scorpio? Expect mo this Aries season. Tingnan natin. Actually, nangangati na yung lalamunan ko. Ice cream pa more. And by the way, kung hindi mo alam yung sun, moon, at rising mo, ayan, sa dulo ng video natin, meron tayo naman link for that. So, tingnan na natin ha. Ang haba na ng recording natin. Pangwalo pa lang tayong zodiac sign. Pero I'm enjoying. Na-miss ko to talaga, guys. This is one of the things that I miss doing. Kasi passion ko to. Sabi nga nila, tarot reading, ano yan eh, it's a lifestyle. Which is totoo. Nag-agree ako doon. Okay. So, Scorpio, ano bang expect natin? So, we have here is the Page of Swords. Eight of Cups. Hoy! Six of Cups. So, ayan nga, page pala, Swords page, younger female. Energy, Swords, air, mind. 8, Tower, water ang cups. 6 is harmony. Justice is about balance, which is related to zodiac sign, yung kapatid mo, Libra. Katabi mo lang siya. And also the Three of Swords. So, 3 is expression and communication. Your Sakura cards are the Dark and the Loop. Sabi ko na eh. Okay. Okay, so Scorpio to na nga. Medyo ano tayo ngayon, medyo this Aries season, medyo malulutang talaga tayo. Lutang in the sense kasi na ano eh. Alam mo yung tipong, ito yung, naman sabihin natin, daredevil ka. Kasi death and passion ba naman yung house mo eh. Pero with the Page of Swords kasi, i-challenge ng universe yung mga paniniwala mo. It's time to level up this part. I-level up na yung mga understanding mo. Yung dati akala, ayan, di ba yung mga example ay manifestation. Yung mga tipong, I am rich. Ayan, I am na yan. Ay,
Kulang talaga yan. Maintindi, dito tong time na to, ituturo ng universe sa'yo yung mga tipong I feel, I see, I speak, I under, ayan, yung mga bago. Kasi ile-level up. So, ito na yung time na babasagin ng universe yung mga napagkaintindi mo, yung mga lumang kaalaman mo, ano yan, irepaso yan ng universe. Andun yung punto na, ay, dati kasi ang alam ko ganito, ganyan. Remember, we are in a constant evolution. Umaangat tayo, we're learning, we're getting, we're understanding. So, ito yung punto na, sabi nga sa'yo ni Page of Swords, dice. It's also about opening. Diba may nagsabi sa akin nun eh, Aero, yung pag umabot ka sa puntong feeling mo alam mo lahat, yun yung time na wala ka ng alam. It took me time para maintindihan yun na doon ko naintindihan na parang sabi ng card, lumalabas sa card, part tayong lahat ng puzzle. Yung alam ko is important kasi importante nung alam mo. Kasi hodang ganong kalit or ganong kalaki yan, Scorpio. Those are important. Kasi kung wala yon, hindi mo mabubuo yung big picture ng puzzle. Isipin mo kung 1,000 pieces yung puzzle tapos kulang ng isa. Ang sagwa, di ba? Alam mong hindi kompleto. So this is a time na i-humble ka ng universe for you to learn from other people pa. Kumaga, medyo bubuhayan ni universe sa'yo dito yung Proverbs chapter 27 verse 17. Bible verse. Sabi doon ni King Solomon, as iron sharpens iron, so a man sharpens another. Di ba? Paano ka maghahasa ng kutsilyo sa mag-isa ni hangin, di ba? Kailangan mo na isa pa. You need to have it sharpen. So, yun yung gusto ipala sa'yo ng universe. That's why with the 8 of Cups here, this is a time na pinapala sa'yo ng cards na, ay guys, talaga, ang daming emotional triggers ang gagawin sa'yo ngayong Scorpio. Pero andito yung point, especially in the past, parang alam ko yung mangyayari sa akin this month. Andito yung mga harmony of emotions. Ang daming ibabalik sa'yo ng mga tao from your past para for you to understand, for you to, kumbaga, two things ang gagawin sa'yo, Scorpio itong Aries season. Una, para i-end mo na yung mga kailangang end ng mga connections na yon. Cord cut na talaga. Yung pangalawa, rebuilding. And you'll be surprised, ang dami mong i-rebuild na relationships. Medyo mabibigla ka lang parang, siguro hindi man nagkaaway, siguro pinakamagandang term, nagkaroon ka ng falling out ng friend mo to, ng family member mo to. Expect reconnection and reunion. That's why we have the card of justice. For the balance tayo. Kumbaga ito na yung bibigyan ka na ng universe ng chance para marinig nyo yung side ng bawat isa without prejudgment. Yun kasi minsan naging problema sa, nararanasan mo madalas naman, Scorpio. Is yung prejudgment ng mga tao na feeling kasi nila, they already understand who you are. Alam nila paano ka mag-isip. Alam nila paano ka mag-a-act. Pero hindi nila alam kasi with you as the house of death and passion, ang dami mong different approaches. Hindi ka one size fits, hindi ka parang sapatos o yung tipong t-shirt na pala na one size fits all na kapag kahit majubis or shuyat yung tao, magkakasya yung damit. No, you're not like that. Now with the Three of Swords, andun kasi na ito yung advice ng universe sa'yo, Scorpio. Pag nagkaroon na kayo ng communication with those people, sabihin natin nagkaroon ng prejudgment. Pero tandaan mo, may mga bagay na nakikita nila sa'yo na hindi mo nakikita sa sarili mo. Parang salamin Sige nga, makikita ba yung muta sa mukha mo? hanggat walang salamin, hindi mo makikita yung dumi sa mukha mo. Listen to them as well. Have an open mind, open heart, kasi this will help you to be better. Tanda mo, again, may mga bagay na nakikita sila sa'yo na hindi mo nakikita sa sarili mo.
Take it as a challenge. Mag-reflect ka doon, kumbaga manalamin ka doon, and use it to make yourself the best version or a better version of yourself. Yung Sakura card mo again is the Dark and the Loop. Welcome, Scorpio, to the dark night of the soul, kung saan marami na maayos ng universe sa'yo. Ben Aero, ayusin na naman. No? Dude, remember, kakasabi ko lang kanina, nasa constant evolution tayo. We're always improving. We're always getting better. Kaya nga tayo mabot sa ganito, di ba? Kung tingnan natin yung kay Charles Darwin, yung theory of evolution. And this is your evolution right now, to be a better you. To be a stronger you. A more blessed Scorpio. Angal ka pa? Di ba wag na? Okay, so next natin babasahan. So will be Sagittarius. So Sagittarius is from November 22 to December 21. So itong reading ni Sagittarius is for your sun, moon, at rising. Now, kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon, at rising mo, sa dulo ng video natin, meron tayong link for that. So, discuss natin doon yung importance nun, para saan yon, paano mo makukuha yon. Kasi kulang talaga yung, ito yung zodiac sign ko. Ay, kulang talaga yan. Pag naintindihan mo yon, mapapakanta ka ng sayang na sayang. Kasi, sayang, dapat dati ko pa nalaman. Ayun. So, ginawa na natin ang video for that one. So, at least magkakaroon ka ng idea and ma-maximize mo para sa sarili mo, magamit mo yon. So, let's see. Sagittarius. Malapit na pala tayo matapos-tapos din. Sagittarius. Ang naisip ko yung tita ko eh. Si Tita Venus, Sagittarius. Best friend ko yun. So, meron tayo una is the Four of Pentacles. So, Four is about structure. Pentacles is about anything physical. So, we have here is ayun pa yan. Card of the Hermit. Ano nga ba ang Hermit? Amutan ko tuloy kung anong card. Cheat-cheats tayo. Hermit is connected to the... Ayan. Ay, nako. Ayan. Connected to the zodiac sign Virgo. Ayan. It's about lighting the way, isolation. So, Sagittarius next natin is the Seven of Pentacles. So, 7 is about wisdom. The number of God, sabi nga nila. Meron din tayo ng Page of Cups. So, Page is the younger female energy. Cups is anything about our emotions and the heart. And we have last is the Queen of Wands. So, older female energy and then fire, passions. And your Sakura card is Silence and si Ate Glow. Atin na lang muna ako. Wait lang. Okay, so Sagittarius, ano ba nakita natin dito? Sun, Moon, Rising, Sagittarius. So, one thing, just like I think yung isang, ano bang sign yung kanina? Basta isa pang sign na nakapasahan ko, na ang binibigyan pansin dito ng universe ngayon will be the structure of where you are. Diba? Medyo magpapakamuwa na tayo. Find your happiness in where you are. Diba? Yun yung unang song sa Moana, kunala ko yung ano yun yung Moana, Make Way. Moana of Motunui. The vision of Motunui is all you need. So, ito na ngayon, that Sagittarius, ifo-focus ka ngayon naman within where you are, the home. Sabi nila, home is where your heart is. Yung tahanan ay kung nasaan ang puso mo. Pwede ka magkaroon ng malaking bahay pero wala yung heart mo doon, hindi yun tahanan, bahay lang yun. It's just a physical surrounding. But home is where the heart is. Ito ngayon touch ng universe. Asan ba talaga ang home mo? Kumaga, magkakaroon tayo ng general cleaning sa home mo. So, pwedeng ang home mo is your work. Some of you, pwede yung business. So, yung iba naman yung physical house nyo. And some could be a friend, a family member, someone that they cherish. Meron nga dito nakikita ko na yung home nyo para sa inyo is puntod. Kasi sa home. Kasi andun yung heart mo Ito na sinasabi ng universe with the card of the Hermit kasi Sagittarius. Na
gustong ipaalala sa'yo ng universe that you need to also look into your home. Ibang home, pag may, yung gusto ko yung sinasabi namin sa mga kaibigan namin eh. Sinabi din sa akin nun. Sabi ko, pag may bumibisita sa bahay ko. Sabi ko, nakakahiya hindi ka nagsabi na maaga para nakapaglinis ako. Ang sagot nila sa akin, hindi naman yung bahay na pinuntahan namin, yung taong nakatira. Nakataba ng puso, syempre. Yung point na, eto kasi yung ba't ko sinabi yun? It's because the universe, pinapala sa'yo ng universe, that home is also where the family is. So, andoon na, it's time that, sa Sagittarius, mag-focus ka ngayon in building that connection doon sa first, maunang tao na hindi mo lang minahal, pero unang minahal ka. Unang tinanggap ka, unang inintindi ka, sila na una na ikaw yung inuna. It's time that you go ahead and focus on that. Oo, andun tayo na, kasi House of Philosophy nga kayo eh, and higher learning eh. Kasi may mga kailangan akong gawin, may mga gantong deadline, wait lang. Paalala lang nga sa Sagittarius, ang mga responsibilities natin, wish yan na uubos, hindi yan natatanggal, hindi yan nauubos. It will always be there. Pero yung moment natin na magkaroon ng special moments with our family, those are limited. Pag dumagpas na opportunity para magkaroon ka ng makagkaroon ka ng chance makakreate ng memories with them, pag nawala, wala na yun. Gusto ko yung, may sinabi ako sa friend ko na parang out of the blue, nag-work pa ako noon sa isang financial institution, BPO kasi. So, panggabi kami. So, si Bakla, more daldal kasi nga para magising din ako. Tapos, nagigising din mga office mates ko. Pero, making sure na nagagawa namin trabaho namin maayos. Isang office mate ko, I think his name is Ryan. Kung tama yung naalala ko. Nantok siya. Sabi, baka mahuli kasi siya. So, may katabi kasi kami, Ryan. Kanya, nantok ako yung ko. Ba't ka puyat? Kasi bago panganak yung misis niya naka-maternity. At tapos ay paternity niya. Nantok daw siya kasi po siya kay baby. Sabi ko, that's okay, Ryan. Kasi sabi ko, you have your whole life. Meron ka pang, andaming pang taon para bawiin yung tulog mo. Pero hindi mo na pero eto lang yung moment kasi na pwede mo i-cherish habang maliit pa yung anak mo. Okay lang mapuyat ka. Kasi pwede mong bawiin yung tulog next time. Pero etong opportunity na to para ma-cherish mo, makita mo siya nag-grow, magkaroon ka ng special moment. That's very special, Ryan. Huwag mong papakawalan. Gets ko na, pupuyat ka. And I'll help you para magising ka. Pero never ever let those memories pass you by. Pag may opportunity ka na patawanin siya habang maliit pa siya, do it. Kasi kapag lumaki na siya, makasabi mong bigla, magkaroon ka ng regret. Sayang, sana ganito pala, ganyan-ganyan. You have your whole life ahead of you para bumawi ng tulog. But you only have that small window of opportunity para magkaroon ka ng malaking part sa pag-grow niya. Same thing with you, Sagittarius. Mag-Holy Week pa naman, di ba? So use that opportunity. Build that special connection. Make that memory. Build that memory with them. Huwag kang matakot din na magsabi ng I love you. Simple words, pero sobrang sarap pakinggan. Sobrang bigat dito. Sobrang lakas ng tama dito. Yung nga sabi nila, di ba sabi nila, sabi nila, the shortest distance daw between 2 points is a straight line. Actually, hindi. The shortest distance between 2 people is actually love. Between I and you, love is the shortest distance. Now, di ba 2 card pa lang yun? Nahilo ko sa'yo, Sagittarius. Now, with the 7 of Pentacles, alam mo bakit pinapabalik ka din ng rebuilding your reconnection? Kasi this will open opportunities for finances. So, connect na natin siya. So, 7 of Pentacles, Page of Cups, and the Queen
Queen of Wands. Andun kasi na, nabanggit ko nga na parang pieces of the puzzle eh. Andun yung part na meron kang hawak na idea. Then we have another person within your family na may free time and the manpower to do that. At meron ka namang part ng family mo na meron siyang financial capacity para i-fuel yun. Tak! We were looking at a possible business venture. So, andun yung punto na, Day, wag nyo talagang palagpasin to. Sayang. Kasi, medyo connect natin to. With the card of silence and the glow, it's time for you to listen eh. Ito na nga, di ba? Rebuilding the connection. And from that, from the glow, will come the light. Di ba? It will start small, pero di maganda sa glow eh. It's one of the gentle cards kasi sa Sakura, as I remember. It's one of the gentle cards. So it allows you to break yung darkness eh, unti-unti. Kaya di ba yung mga glow in the dark, ako kung nagkaroon ka nun, nung mga bata tayo na we're enjoying that glow na parang ang ganda, it's relaxing, it's giving us a comfort. Oh, hindi masyadong madilim pero because of that glow in the dark sticker natin, it looks so beautiful. Ba? Okay, so next natin. So, yun na nga, mag-usap na kayo ng pamilya mo. Baka mamaya family business na pala itong i-venture nyo. So, next natin is si Capricorn. Capricorn, also known as the House of Career, covers from December 22 to January 19. Hisipon ako kasi malamig na, diba? Malamig na dito sa Trinidad. Araw-araw pa ina-ice cream. Ayan, Makate ang lalamunan. Tuloy natin yan, Aero. Ganda yan. Yung sa naman kasi ng ice cream dito, homemade. Yung kitang pag kumain ka ng strawberry ice cream, may maano ka mga strawberries talaga. Anyway, this is for Capricorn na may sun, moon, at rising. So, kung di mo alam yung sun, moon, at rising mo, sa dulo ng video, ayun, meron tayong link para doon. So, pwede mo panoorin para malaman mo kung para saan yung sun, moon, rising, ano ba yan, paano mo makukuha, tsaka anong benefits na meron ka dito. Actually, small part pa nga yun eh. Pag nalaman mo pa ibang part. Like yung Venus mo, Mercury, ay nako. Nakakatuwang nakakaaning. So, let's check. So, Capricorn, ano ba yung cards mo? Ano bang expect natin during this Aries season? So, una we have here is the card of the Fool. So, the Fool is about the element of air. Connected siya. About mind and intellect. So, it's about, the Fool is also about bright new beginnings. Childlike. Yan, fresh. Tulad mo. So, we have here also is the Nine of Wands. So, 9, higher level of learning. Wands, about passions and energies. The Hangman. The Hangman is associated, ayan na nga, nalimutan niyo yung batla. So, si Hangman, associated siya sa element of water, emotions in the heart. So, it's about enlarging new boundaries. So, ayan. So, going out of, thinking outside of the box. Ayan. We also have here's a card of Judgment. So, si Judgment, ang dami mong medyo ang dami mong major arcana dito And Judgment is also associated naman siya sa element of fire, passions and energies. So, it's about something nawala, ibabalik, or nandiyan, tatanggalin. And last, Destiny, or the Wheel of Fortune. So, si Wheel of Fortune, technically it's about change. Yun yung pinaka-common sa kanya. And it's also associated to the planet Jupiter, the planet of luck. Sakura cards mo, the Dark and Flower. Dark daw yung flower. Alam mo, gusto ko makahanap nun, yung, Black Rose, or Black Flower. Parang lang, ang astig lang kasi. Ano lang, share ko lang. Okay, ano ba nakikita natin dito, Capricorn? Ano bang eme mo? Ano bang pwede mong expect for this Aries season? Pinaka-summary talaga nito, one word, endings. Ending. Hindi yung ending sa basketball Meron pa ba nun? Dali kasi tumataya ako sa ganun eh.
nung bata ako, nananalo naman ako. Siyempre, ginagamit natin yung ano. Nanalo ko nun. Or pinapatay ako sa tatay ko, tapos nanalo kami. Tapos bibigyan niya, kunyari, padalo 200, 200, bibigyan niya ako ng 50 pesos. Bata pa lang, ano, mautak na, ginagamit na. Tatay ko kasi ginagamit din ako sa ganun. Anyway, ba't ko ba kailangan i-share yun sa inyo? Ano, eto na nga, endings. Why endings? Although ang Aries is start siya, Aries is, yun nga, siya yung nag-usher in ng New Year and the zodiac calendar. Andun din kasi yung punto na pinapala ng card sa'yo na sa bawat simula, meron din katapusan. Para libro. May chapter 1, chapter 2. Para magbukas ng chapter 2, wala matapos ang chapter 1. Ang point kasi minsan, para pag natapos yung isang chapter, may mga characters na hindi na dinadala sa next chapter. Yun yung sinasabi ni Card of the Fool. Na minsan para maituloy yung kwento, may mga tao na kailangan natin tanggalin sa life natin. Para to give way to new people. Tinatanggal natin sila hindi dahil kaaway natin. Tinatanggal natin sila hindi dahil ayaw natin sa kanila. Tinatanggal natin sila, or tinatanggal siya ng universe, kasi andun yung punto na tapos na yung purpose mo sa kanya, tapos rin yung purpose niya sa'yo. Kumbaga alam mo yung pag nakita kayo naman nag-weave ng mga tela, yung may mga design, may kita mo yung may telang magkasama, so may habang tumatagal, naghihiwalay na yung tela. Kasi tapos yung purpose nila for the pattern. Kailangan nila maghiwalay para makabuild sila ng better pattern, mas magandang pattern. Ganun din. The universe is siya yung weaver natin eh. Siya yung nagwi-weave ng life natin. At hindi lahat ng tao will stay in our lives forever. Hindi naman kailangan tong maghiwalay kayo ng mga taong to kasi mag-aaway kayo. Pwedeng paghihiwalayin kayo in good faith. Kasi meron kang kailangan i-accomplish. Meron kang kailangan na matutunan. Ganun din siya. At meron kang mga kailangan turuan at ma-reach out. New connections. And in the right time, maybe, in the right time, ahaya ng universe na mag-cross ulit yung mga landas nyo. Now, with the Nine of Wands kasi, meron kasi ba sa inyo na andoon na hindi ko kaya eh, kasi natuto na ako na kasama ko itong mga tao to sa buhay ko. Okay, understood natin yan. Natin siya, acknowledge natin siya. Pero andun kasi din na paano yung growth? 9, again, is a higher level of learning. It's also about sacrifice. Yung pinsan ko sa Davao, si Carlo, ang nag-take siya ng agriculture. Magkausap kami one time, sabi ko, sakita ko nagtatanim sila eh, kasi may farm sila doon. Sabi ko, ba't ang lalayo ng mga buto ng mangga? Sabi ko, ang laki ng espasyo eh, pwede mo naman sayang yung lupa. Gusto ko sinabi niya eh, may wisdom na sinabi niya. Kanya, kuya, kailangan minsan magkakaiwalayan para kapag lumago sila, malaki yung space ng paglago nila. Yung ugat nila, hindi sila mag-aagawan ng opportunity doon sa taba ng lupa. Sabi ko, ganun pala. So that's also in the wisdom of the universe. Minsan nilalayo tayo sa mga tao para mag-expand at mag-grow din tayo. Para andun yung point na magkaroon tayo ng makahinga din tayo. Na para magkaroon tayo ng new horizon na tinatawag. Kaya di ba minsan parang pag may mga new friends tayo, parang new people nakikita natin, nagkakaroon tayo ng point of excitement na, hala, may bago ako nakilala, I have new friends, blah, blah, chu-chu-chu. Andoon na we're excited because this is a new opportunity. Same thing with you ngayon, Capricorn, sa time ni Aries. Now with the Hangman, andun kasi na, sometimes you need to look at things from different perspective. Alam mo yung medyo weird lang, yung mga iba mga kilala mo, as in, dalawang klase nakikita ko dito. Una, yung mga aalalaya mo, as in, pwedeng ang forte mo, sabihin natin is math. Yari lang medyo naive sila when it comes to math. So, ikaw nung magme-mentor ngayon this time. That's your level up.
Yung isa pa nakikita ko itong klase ng tao magko-cross sa life mo is andoon na sila yung ano ba 'to? Namuto ko tuloy yung term na gagamitin ko. Pag tinignan mo, para maganda yung term, low-key, hindi sila yung mga tipong pasiklab. Ang daming gano'n, di ba? Pasiklab, mamaru, eto hindi. Pero ang daming matututunan dito. Ang dami nilang share sa'yo, ang dami nilang may impart sa'yo based on their life experiences. At ang nakakatuwa dito, willing silang mag-share. Isa pa na gusto ko din sa kanila is andoon na, ano sila, hindi sila yung mayabang. They're willing also to learn eh. Ang ganda ng mga tao kilala mo this season. Kaya yung judgment to. Kaya nga may mga tatanggalin eh, separate ka. Kasi to give way doon sa mga bagong papasok. Kumbaga sa bahay, di ba? Nagtanggal ka ng furnitures to give way sa mga bagong furnitures naman. Which also corresponds to your card of destiny or the wheel of fortune. Your life is about to change, Capricorn. Major changes ang na-expect natin. Pwedeng nakikita mo agad yung impact ng change na yon. Pwedeng para siyang buto na itinanim, then tutubo siya na parang, hala, ito yung tinim ko dati. Or pwede rin naman na ito yung tipo ng change na progressive. Small things, hanggang marami sila, hanggang small changes. Next thing you know, pag pinagsama-sama mo, ang laki na. Yung Sakura card mo is the dark and the flower. Paano ba yung sabihin sa ito? Yeah. Mahirap. Sometimes to let go of people. Mahirap din magsimula ng bagong mga connection kasi andoon yung punto na, hala, may bago na naman, start over. Para sa trabaho, di ba? Bagong work, kukuha ka naman documents, blah, blah, blah. But never sabi ng card of the dark and the card of the flower, never underestimate that. Kasi ang flower, it grows first sa dilim eh. Nagsisimula siya sa seed. Sa dilim na yun, doon siya nagpapala ng ugat, doon niya pinapalawig yung sarili niya. Doon niya tinatanim. Kinukuha niya yung kailangan niya sa lupa. And at the right time, mag-sprout siya. Nagsimula na siya sa dilim. And as time goes by, it will give you a very beautiful flower. And it was worth the wait doon sa darkness na yun. So next natin is our friends in the house of Aquarius. So, Aquarius po is from January 20 to February 18. Okay, so Aquarius is also known as the house of wait lang, cheats kasi hindi ko kabisado. Aquarius is the house of friends and hope. Ayan. So let's check Aquarius. So, this is for your sun, moon, at rising. Ano ba po tara? Ayun. Kung hindi mo alam kung ano yung sun, moon, at rising mo sa dulo ng video, may link tayo doon. Panoorin mo. Kasi mas magkakaroon ka ng better understanding para about it, kung para saan ba, para makuha, anong benefits nun. And maso-surprise ka din na parang, ayun pala yun, kaya pala ganito, kaya pala ganyan. Ayan. So, pwede mo siyang panoorin para magkaroon ka ng idea. Now, also, Aquarius tayo. Ayan, Aquarius. Ayan. Palike na rin, tsaka subscribe na rin po. So, check natin. Ano ba expect natin ngayong Aries season, Aquarius? So, we have here, una mong card, the Hangman, associated to the planet Jupiter. Jupiter nga ba? May na nga. We have here is the Four of Wands. So, structure. Nga pala, Hangman, seeing things from different perspective.
Now, 4 is about structure and 1 is about fire, passions, and energies. Now, 5 of Pentacles. So, 5 is about movement, actions. Pentacles, symbol ng element of earth, anything physical. And 4 of Pentacles. So, 4 is about structure. And 4 worlds. Very special card. The Anant. This is outside of the universe. Now, your Sakura cards is yung float. Ay, lutang ka na naman daw. And the thunder. Oy, aminin yung hindi ka lutang. Aquarius Okay, so ano bang ina-expect natin ngayong Aries season para sa'yo, Aquarius? So, andun kasi with the card of the Hangman, alam mo yung connotation, tatlo kasi kayo eh. Ikaw, yung tropa mong si Sagittarius, tsaka si sister mong Virgo. Ang hilig niyo mag-overthink, pero ito ba ganyan, pero based sa parang kayo yung pinakamalala. Kasi nadudwell nyo yung sarili nyo. Andun yung para kayo nag-chess na parang, okay, strategic planning, next 5 moves, ito gagawin ko. Napaplano nyo eh. Naisip niyo mga kailangan nyong gawin, ano yung next moves nyo. However, ngunit sapagkat datapwat, subalit, nadudwell nyo minsan, actually madalas nga eh, nadudwell kayo minsan doon sa negative aspect na nakikita nyo. Hangman. So, yun sa'yo sa mga i-address ngayon ng universe sa'yo, Aquarius. Na parang hindi lahat dahil pinakita sa'yo negative, dapat doon ka na nakatuon. Girl, dude, kaya siya pinakita sa'yo negative, hindi para doon ka tumutok. Pinakita yun sa'yo para magkaroon ka ng idea ano yung posibleng mangyayari na hindi maganda. Ngayon, ano gagawin mo? Siyempre, hahanap ka ng paraan para kung sakaling mangyari yun, meron kang safety net, meron kang backup plan. Hindi pinakita sa'yo ng universe para kainin ka, tapos doon ka mag-focus. I wish hindi ganun, Day. Di ba? Remember, may sabi sa Bible, all things work together for good of those who love Him. Lahat ng bagay, nag-work yan for betterment. Di ba? Kaya nga minsan may mga sinasabi tayo, may purpose eh. Hindi man natin alam ngayon, pero malaman natin din sa tamang oras. And the same thing with here. May purpose ba't pinapakita sa yung mga negative things? Hindi dahil para kainin ka nun. Dahil para doon ka mag-focus. Pinapakita yan sa'yo para ayusin mo or gumawa ka ng paraan para in the long run, pwede mo ma-prevent yun. Kasi, yun yung gagawin mo ngayong season ni Aries. Now, with the 4 of Wands, well, this take is a warning ha. 4 kasi is about structure. So, 1 is about fire. So, when it comes to your career, be a little bit vigilant. Medyo evaluate mo yung mga actions. Hindi naman sa lahat ng Aquarius some in the house na may sun muna tries in Aquarius, be a little bit vigilant. Aralin nyo. Parang kasi nakita tayo dito ng mga isilipin yung mga ginawa mo, mga actions mo in the past. So, medyo tabunan na natin ng mga magagandang gawain. So, kung dati, kung may record ka ng for the late, for the tulog during work, baguhin natin to. Kasi, idol. With the 5 of Wands, baka mag-update iba sa inyo ng resume. Sige. Maging tayo, BV, ano ba ito, Aquarius? Baliktad doon sa Hangman eh. Kuha tayo ng message kay Hangman na, sabi ni Hangman, medyo maging vigilant. Tsaka observant. At the same time, medyo review din tayo. Ano ba yung mga ginawa ko hindi tama before? Lagi ako late. Okay, no more lates. Dati ako overbreak. No more overbreak. Look at it from different perspective. Why? We have here's the 4 of Pentacles then. So, si 4, again, Pentacles. So, ngayon nga, medyo about your finances to. Medyo may mga mapipitik sa inyo. So, as early as during the Aries season. So, as early as now, ayusin nyo yung sarili nyo. Ngayon pa lang, medyo kalma-kalma tayo. Ngayon pa lang, medyo
umayos-ayos tayo. Medyo ngayon pa lang, unahan na natin. Kumbaga, sabi nga nila sa mga doctor, diba? Prevention is always better than cure. Kumbaga, sinasabi ko nga sa mga kaibigan ko, mas pipiliin ko ng gumastos sa vitamins, sa prutas, sa gulay, kaysa gumastos ako sa doktor siya sa gamot. Ay, naku, mahal ang gamot. Mahal ang mga professional fees sa mga doctors ngayon. So, let's be very vigilant on that one. Now, with the card of the Anand kasi, in the card of Anand kasi, it's also showing that you really need to start making sure na yung mga bagay sa paligid mo, na-observe mo ng maayos. Kasi kung hindi, sakit sa ulo yung gagawin mo. It's a time for harvest pa naman eh. It's a time pa naman na kung saan ngayon, pag pumasok ka sa banga, stay ka sa banga. Remember? This is a year of karma. Simulan pumasok si Pluto sa sa house mo. So lahat ng good karma and bad karma is ngayon ang bayaran. I-outweigh mo na yung bad karma. Sakura card mo, the float and the thunder. Paano ka ba sabihin sa ito? Yun nga. Common joke namin yung ng mga friends ko na Aquarius, lutang sila madalas. A lot of friends sa mga Aquarius, they tell me that. Madalas nga silang lutang din naman. Pero ito yung time kasi hindi mo kailangan maging lutang. You need to be as sharp as the thunder. Ano ba ang thunder? It is a pure element of fire. It's fire and light at the same time. Apoy siya. Pure la apoy. What is fire? It's about passion. So, magiging passionate ka pa rin sa pagiging lutang? It's time that you use yung pagiging overthink mo. Gamitin mo yung sarili mo na nag-iisip ka ng ganito, ng ganyan. Make it into something for your advantage naman. Advantage ay hindi naman sa sense na mag-take advantage sa ibang tao, ha? Don't get me wrong on that. Advantage in the sense na andoon na self-improvement tayo. Yes, it may be a joke na pa sabi na, ay lutang, ganon. Pero sometimes, sabi nga no, mga kaibigan ko sa akin, jokes are half meant. Jokes, may basihan yan joke, kaya nga naging joke siya. Meron siyang pinahuhugutan. So, make the most of things now, Aquarius. Okay, last but not the least, our good friends in the house of Pisces. So may mga sun, moon at rising ng Pisces, and Pisces is from February 19 until March 20. Okay, so kung hindi mo alam yung sun, moon at rising mo, dahil sa dulo talaga ng video na to, meron tayong link para doon. Panoorin mo yon. So you will understand what is your sun, moon, and rising sign, para saan to, and how you could benefit from it. Kasi kulang talaga yung, ay, ano po ako, ganito yung sign ko. Tapos, ano yung moon mo? Ay, ang dami magkakatalo-talo talaga. Tatayan natin balasahin natin. And tapos paki-subscribe na rin and like natin yung video. And if possible, paki-share na rin sa mga friends and families nyo. Malay nyo kasi yung next na babasahan, yung pagpapasahan nyo, kailangan pala ito ng reading para sa kanya pala. Di nakatulong ka pa. Okay. So, Pisces. So, anong cards mo? We have here is the Six of Wands. So, 6 is about harmony. 1's fire and fire, passions and energies. Meron din tayong Judgment. So, something na wala, babalik, or nandiyan, mawawala. Four of Pentacles. So, 4 structure, Pentacles, anything na physical. 8 of Swords. So, 8 power, Swords, air, mind. 10
10 is about the end of the cycle, and swords. Again, mind. Ang Sakura cards mo is, we have here is the flower and also thought. So, Pisces, ano ba meron? Pisces, Pisces, Pisces. Okay, so, well, Pisces, alam mo yung nakakatuwa din. I like your cards eh. 6 is about harmony, remember, and passion. It's a time na medyo ang daming dreams na kailangan i-fulfill sa'yo. Kumbaga, yung moment na ginagawa mo, yung kumbaga sa pila, ay, mauna na po kayo. Ay, kayo naman po. Pangit pakinggan yung example ko Pero ngayon kasi ikaw naman nasa priority lane. Hindi ko sayang PWT ka, but you are now the priority of the universe. Ikaw naman ngayon yung bibigyan ng chance para sabihin natin na ikaw naman ang bida ang saya. Ikaw naman ang bida. Ikaw man si Jollibee for the meantime. Bida ang saya. So, alam mo yung tipo na even the people here, the judgment, medyo isabay na natin siya. Yung tipong expect some possible reunions sa inyo. Expect na magkaroon ka ng mga naiingit ako sa inyo. Mga parang possible trips. Yan. Pag sa mga sun, moon at rising na yan. Sana ako din wala akong Pisces kasi sa sun, moon, rising ko eh. So expect some trips, possible trips, and andun na talagang you will start to enjoy yourself. Kumaga, I could see a lot of happy faces sa House of Pisces, the House of Secrets. Now with the Four of Pentacles, nakakatuwa kasi kumbaga, ano to, Pasko nyo? Parang ang daming dumarating in terms of the finances. It will be coming from people who are being drawn to you, nilalapit sa'yo, and expect mo talaga magkakaroon ng expansion in terms of your connection. Magkakaroon ka ng additional reach, magkakaroon ka ng mga dagdag na, paano ba to? Dagdag na, well, if you're a business, new possible clients, if your work, possible opportunities for growth. In short, dagdag pera na lang tayo. Wag natin explain. Dagdag na pera talaga. Pero ito yung challenge. Ang 8 of Swords, tsaka yung 10 of Swords. Kailan mo pipigilan yung kaka-self-pity mo? Kailan mo titigilan? Kailan ka magde-decide na tama na, enough na yung sobrang emotion na pa self-pity tayo. Dahil hindi talaga nag-work para sa'yo, yung paawa effect. Alam mo, yes, andun tayo na water sign ka, indulge sa emotions, andoon na, parang sinaganap ka ng affirmation, from other people. Pero this is actually a time that you will be affirming to yourself eh. Actually, connect ko na yung Sakura card mo. Yung flower, tsaka yung thought. It's a time na parang, it's time for you to bloom. Mamumukad ka ng mga bulaklak ng Pisces. Bakit pag ako nagsabi, iba yung dating? You are the flower eh. And the universe wants to make you bloom. Kaya nga magbabalik, no, may mga ibabalik eh. Kaya nga ita-travel ka muna eh. Kaya nga may mga taong idadagdag sa life mo eh. Kumbaga parang fertilizer mo to eh. Para mag-bloom ka, mag-spread out ka. However, ang pinaka-battleground mo ngayon is your thought. Ito yung challenge ng universe sa'yo during the Aries season. Looking at yourself from the eyes of the universe. Titignan mo yung sarili mo mula sa paningin ng universe. That you are better. That you are, ang gusto ko yung term that you are wonderfully and fearfully created. That you are uniquely and divinely inspired. Na kahit na umikot ka sa lahat ng oras, in the past or even the possible ka sa future siguro, or even dito sa present, unique ka. Gusto ipala sa'yo ng universe. So, stop mo na yung pagsa-self-pity mo. Tigilan mo na yung pagmamaliit mo sa sarili mo. Because,
Life is short. Too short para doon ka mag-dwell. Okay, Pisces? Okay, so I hope nakatulong yung readings natin. So, for you, so guys, I appreciate na nakasama ko kayo in this video. So, don't forget to please subscribe to this channel, Tarot Page Philippines. Also, like, and again, paki-share na rin. Kasi tandaan nyo, baka mamaya yung pagpapadala nyo nung share nyo video, kailangan pala niya yung reading. Ngayon. And don't forget, at the end of our video, we also have yung link papunta doon sa video kung saan tinuro ko po doon yung Sun, Moon, at Rising. Para saan to, para makukuha at anong benefits dito. So guys, sa inyo po lahat, maraming salamat sa inyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And naway magkita-kita tayo very soon. Na laging tandaan, please be safe. Goodbye for now. Thank you and happy Aries season.